Hello, dreamers! Welcome to the Live the Dream series. In this series, we learn about Saint John Bosco's life as stated in the Memoirs of the Oratory, or MO for short. Today, we will talk about Chapter 14, and Chapter 14 is entitled Champion Acrobat, a Race, a Jump, the Magic Wand, the Top of the Tree. In this chapter, Johnny challenges a professional acrobat. Sa previous chapter, nalinawan na ang lahat na hindi gumagamit ng anumang uri ng magic si Johnny sa mga tricks na ginagawa niya. Kaya naman, nagawa niyang makasama ulit lahat ng companions niya, yung mga kaibigan niya, at nakakapagbigay ulit siya ng entertainment sa kanila. At that time, may isang acrobat na talagang pinupuri ng lahat doon sa area nila. Kaya naman hinamon siya ni Johnny. Tandaan natin, noong mga panahong yun, si Johnny ay isa lamang mag-aaral o student at ang hinamon niya ay isang professional acrobat. Mayroong apat na challenges na hinarap sina Johnny at ang professional acrobat. Ang una, hinamon ni Johnny ang acrobat sa isang race sa Turin Highway at ang premyo, 20 francs. Franc ang ginagamit nilang pera noong panahong iyon. Walang ganoong pera si Johnny. Kaya naman, tinulungan siya ng mga kaibigan niya mula sa society for a good time. Noong una, nasa lead yung professional acrobat, pero soon after, nakahabol din naman si Johnny at naiwan yung acrobat. Sa sobrang layo ng naging agwat ng professional acrobat mula kay Johnny, ay nag-drop out na rin eventually sa kanilang competition yung acrobat. Sa pangalawang challenge, ang professional acrobat na ang naghamon. Hinamon niya si Johnny sa isang long jump. Dito sa long jump na ito, ang premyo this time ay 40 francs. Nanalo ulit si Johnny. Kaya naman, hinamon ulit siya ng professional acrobat. And this time, Johnny can choose any skill that he likes. So, ang pinili ni Johnny ay tinatawag niyang magic wand. This time, tumaas na ulit yung premyo, 80 francs na. Sa larong ito, gagamit sila ng tig-isang stick at may sombrero sa dulo. Kailangan mailipat nila yung stick from their fingers tapos papunta sa kanilang siko, sa kanilang balikat, sa baba, sa bibig, sa ilong, sa noo, tapos pabalik sa palad. Kailangan matransfer nila yung stick from one point to another without using the other hand. Sino sa tingin nyo ang nanalo? Nanalo ulit si Johnny. Kaya naman napahiya yung acrobat. Pero hindi ito sumuko. Challenge ulit niya si Johnny. This time, ang challenge ay paabutin ang paa sa tuktok ng puno. So parang aakyat sila ng puno, pero babaliktad sila hanggang maabot ng paa nila yung pinakamataas na peak na kayang abutin ng kanilang mga paa from the tree. This time, ang premyo ay 100 francs na. So, pataas ng pataas yung premyo sa bawat challenge nila. Tinanggap ulit ni Johnny ang hamon at siya ulit ang nanalo. Nagpalakpakan ang mga manonood at ang companions ni Johnny. At yung acrobat naman, sobrang lungkot, sobrang devastated, bigong-bigo. Pero sinubukan nila Johnny na i-comfort siya. Naawa sila sa acrobat, kaya naman napagpasyahan nila na ibalik sa kanya yung pera.
yung lahat ng napanalunan ni Johnny ay ibabalik nila sa Acrobat pero sa isang kondisyon. Ititreat o ililibre ng Acrobat si Johnny at ang kanyang mga kaibigan sa isang restaurant. Pumayag naman yung Acrobat. 22 silang magkakasama, kasama si Johnny at yung Acrobat, na pumunta sa isang restaurant. 25 francs lang yung nagastos para sa meal nila. Kaya naman may natira pang 215 francs sa Acrobat. Masayang-masaya si Johnny at ang mga companions niya noong araw na yun. They had a good laugh and a good dinner. Yung Acrobat din natuwa kasi naibalik sa kanya halos lahat ng pera niya at nagkaroon din siya ng isang masarap na pagkain. Lubos din ang pasasalamat niya kay Johnny kasi ibinalik nito ang pera sa kanya. Pero na-realize niya na hindi na siya dapat makipag-bet o makipagpustahan sa mga schoolboys. Ayon sa footnote, hindi naman agad ipinaliwanag o sinabi ni Johnny kung bakit nga ba niya hinamon yung Acrobat. Kung maaalala ninyo, sa unang challenge, si Johnny yung unang naghamon. Yan pala, ang Acrobat na to ay palaging nasa nagkakaroon ng shows tuwing Sundays. Kaya naman yung mga kabataan ay hindi pumupunta sa simbahan at nanonood sa mga show niya. Sinubukan naman ni Johnny na patigilin ang Acrobat na 'to tuwing may misa pero hindi ito pumayag. Kaya nauwi tuloy sa pagkakaroon ng 4 na challenges between Johnny and the Acrobat. Narito ang reflection question na pwede nating pagnilayan para sa chapter 14. Anong uri ng entertainment, gawain, or activity ang kadalasang pumipigil sa atin sa pagsisimba o kaya sa pagdarasal? Paano kaya natin magagawang unahin o i-prioritize ang pagsisimba at pagdarasal kaysa sa ibang activities? Magkita-kita po uli tayo sa susunod na video para sa chapter 15. Huwag po nating kalimutang magdasal ng isang Hail Mary o isang Aba Ginoong Maria para sa video series na ito. Please also share this video para mas maraming makakilala kay Saint John Bosco at para na rin mas marami ang ma-inspire dahil sa buhay niya. At patuloy po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. Saint John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the tree.